Sa darating pong Lunes, magsisimula po ang proceedings ng House Committee on Justice. So nandito po kaming dalawa, ni Congressman Chua, bilang bahagi po ng committee ito. Si Kong Joel po ay Vice Chairperson ng House Committee on Justice. Siya din po yung Chair ng House Committee on Good Government. Ako po yung Chair ng House Committee on Public Accounts. So handa po ang buong komite na dinggin po yung pong dalawang tanong, sufficiency in form and sufficiency in substance, yung pong dalawang impeachment complaints na ifinailaban po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So magsisimula po yung pagdinig sa darating pang Lunes alas 10 ng umaga. So antabayanan po namin yung pong paglalahad ng mga complainants ng lahat ng kanila pong magiging batayan dito po sa pagsasampa ng kaso laban kay Pangulong Marcos. So yun po yung una. Pangalawa, patungkol po doon sa Supreme Court decision relating to the impeachment of Vice President Sara Duterte. Katulad po ng binabanggit ng amin pong Speaker Faustino Boji D. III, ginagalang po namin ang desisyon ng Korte Suprema sa usapin po na ito, pero linilinaw din po namin na pagdating po ng February 6, handa po ang Kongreso na tanggapin at tinggin ang lahat po ng mga bagong mga complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Mahalaga din po nga maglinaw tayo doon sa ilang bahagi ng desisyon po ng Korte Suprema. Matas po yung Korte Suprema doon po sa restrictive due process requirements po nila sa original decision po nila kung saan re-require po nila noon na bigyan ng pagkakataon ang mga respondent, impeachable officers na sumagot at magkaroon po ng kopya ng mga ebidensya. Wala na po ito ngayon sa resolution po ng motion for reconsideration. Ang requirement na lang po ng Korte Suprema ay una, lahat po ng mga House members na sasali sa isang impeachment complaint under the express route ay dapat may kopya ng draft impeachment complaint at lahat po ng mga kalakip ebidensya. Pangalawa, kailangan po lahat ng mga miyembro na kasama doon sa plenary deliberations, nito pong impeachment complaint po na ito undertaken through the express route, ay dapat may kopya rin po ng mga articles of impeachment at yung pong kanila pong kalakip pong mga ebidensya. So, ayan na po yung tinulo nito pong paglilinaw po ng Korte Suprema sa ilalim po ng motion for reconsideration po. Pero ginigit po ng Kongreso ang meron pong exclusive power sa impeachment initiation ay hindi po ang Korte Suprema, kundi ang House of Representatives po mismo sa ilalim ng 1987 Constitution. So despite the motion for reconsideration, we will insist on it. We will implement the exclusive power of the House. Irrespective of whoever it is, whether it is the President, whether it's the Vice President, whichever impeachable officer it is. Siyempre, we take exceptions to several notes that had been stated in the resolution itself. As though yung pong impeachment proceedings na po ay pwedeng gamitin to silence critics. I think it is very important to make the point that impeachable officers are not critics. These are high public officials that know very well that they are impeachable officers that can be subjected to impeachment. So ibig sabihin, hindi po ito ordinaryong mamamayan. They are at the highest levels of power. And more importantly, Congress has a clear mandate to basically make them accountable. So, yun po, we will proceed with our mandate in the impeachment proceedings against the President, and in the event that new impeachment cases will be filed against the Vice President, Congress is ready to receive and act on all of these cases.